Sa isang lugar, sa pagitan ng matatarik na bangin ng kanyon at ng tuyong kapatagan kung saan alikabok ang dala ng hangin imbes na ulan, may isang lalaking nakatagpo ng isang bagay na hindi inaasahan. Nang hapong iyon, habang papalapit si Jacob Thorne sa kanyang balon, napansin niyang may isang taong nakasandal sa kahoy na bakod. Isang dalagang mas matangkad kaysa sa alinmang babaeng nakita niya noon. Mahaba ang kanyang buhok, itim, gusot at may halong tuyong dugo at alikabok. Suot niya ay kasuotang gawa sa balat ng usa, may dekorasyong butil na nagpapakitang siya ay isang Apache. Tuyot at maputla ang kanyang mga labi, halatang uhaw nang inalok siya ni Jacob ng tabong may laman na tubig. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang pasasalamat, kundi may malalim na pagdududa sa mga mata. Gayunman, uminom siya. Hindi lang isang beses, kundi 3 ulit niyang inangat ang tabo. Pagkatapos, tumayo siya, matikas siyang nakatayo, tahimik, at tinitigan si Jacob na para bang sinusubukang tandaan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Pagkatapos, wala siyang sinabi ni isang salita. Tumalikod siya at muling naglakad pabalik sa mga burol. Pinanood siya ni Jacob habang unti-unting naglalaho sa init na umaalimbukay mula sa lupa. Iniisip na yon na ang huli niyang makikita ang babae, ngunit nagkamali siya. Matagal na siyang naninirahan sa lupang yon upang maramdaman kapag may pagbabagong paparating. Nakatago ang kanyang rancho sa isang mababaw na lambak kung saan halos walang tumutubong damo, at ang pinakamalapit na kapitbahay ay 2 araw pa ang layo kung sasakay ng kabayo. Pinili niya talaga ang ganitong uri ng pamumuhay. Walang nagtatanong, walang nagdadala ng gulo, tanging baka, ilang kabayo at isang katahimikang tumutulong sa isang lalaki na limutin ang mga bagay na gusto na niyang takasan. Hindi naman siya tumatakas sa isang tiyak na bagay. Gusto lang niyang lumayo sa ingay ng mga taong laging nag-aakalang alam nila ang mas tama. Nang gabing iyon, matapos maglaho ang babae sa burol, nagpatuloy si Jacob sa kanyang mga gawain. Pinakain niya ang mga kabayo, ininspeksyon ang sirang bahagi ng bakod, at inayos ang bisagrang matagal ng kumikiskis at ikinainis niya. Ngunit bumabalik pa rin sa isip niya ang babae. Ang paraan ng kanyang pagtingin, wala iyong takot, wala ring pasasalamat. Para bang tinitimbang siya nito, tahimik na nagpapasya ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Sinabi niya sa sarili na wala iyong ibig sabihin. Palaging may dumaraan sa lugar na iyon, mga palaboy, naghahanap ng ginto, mga pamilyang katutubo na papunta o pabalik sa malalayong pamilihan. Marahil ay naligaw siya, nasugatan at ngayon ay umalis na. Dapat tapos na roon ang lahat. Ngunit habang nakahiga siya sa kanyang makitid na papag ng gabing iyon, may naramdaman siyang kakaiba, tila may pagbabago sa hangin. Hindi mapakali ang mga kabayo sa labas. Naririnig niyang gumagalaw ang mga ito sa kulungan, ang mga paay kumakaskas sa lupa. Minsan, biglang humalinghing ang isa sa mga kabayo, isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Biglang umupo si Jacob, nakikinig ng maigi. Ngunit wala nang sumunod, maliban sa hangin na humahaplos sa mga dingding at isang mahinang iyak mula sa kung anong hayop na nangangaso sa mga burol. Muling humiga si Jacob, nakatingin sa mga kahoy na biga sa kisame. Bukas, sabi niya sa sarili, sasakay siya para tingnan ang mga baka sa hilagang pastulan. Bukas, babalik sa normal ang lahat. Paulit-ulit niya iyong sinabi hanggang sa sumikat ang araw. Pagsikat ng araw, lumabas si Jacob, isinabit ang kanyang suspender sa balikat at napapikit sa liwanag. Malinaw ang langit, asul na kumukupas patungong puti, malapit sa abot tanaw malawak ang lambak sa kanyang harapan, puno ng palumpong at bato. Pagkatapos, napansin niya ang mga ito.
Sa una, inakala niyang mga anino lang sa may tuktok ng burol, panlilin lang ng liwanag. Ngunit ang mga anino ay hindi gumagalaw. Ang mga anino ay hindi nakasakay sa kabayo, nanonood. 10 ang una niyang nabilang, pagkatapos ay 20 at tumigil na siya sa pagbibilang. Nakatayo ang mga ito sa hilagang talampas, silangang dalisdis at sa paanan ng tuyong batis sa kanluran. Saan man siya tumingin, may mga lumilitaw pang figura, mga mandirigmang Apache na nakasakay sa kabayo. May hawak na sibat at ripling kumikislap kahit malayo. Hindi sila lumapit, hindi sila sumigaw o nagbigay ng senyas. Nakatayo lang sila roon, palibot sa kanyang rancho na parang lubid na unti-unting humihigpit. Automatikong gumalaw ang kamay ni Jacob patungo sa ripling nakasandal sa may pintuan, ngunit napatigil siya, isang riple laban sa napakarami. Walang silbi, lumabas siya sa bakuran, ang kanyang botay dumadagundong sa tuyong lupa. Nagsisiksikan ang mga kabayo sa dulo ng kulungan. Mga matang dilat, mga butas ng ilong ay mabilis ang paghinga. Ramdam din nila ang panganib. Muling sinuri ni Jacob ang paligid, sinusubukang unawain ang lahat. Hindi ito isang paglusob. Ang mga paglusob ay mabilis, bigla, at agad nawawala. Ito'y iba. Maingat, may layunin. Isa itong pahayag, pero anong klasing pahayag? Sumikip ang kanyang dibdib habang inaalala ang babae, ang tubig, ang kakaibang pagtingin nito sa kanya. At sa paraang tila pag-iisip sa kanya ang nagpagalaw sa mga bagay, may napansin siyang isang sakay na kumikilos mag-isa, isang lalaking umalis sa grupo sa hilagang talampas at nagsimulang bumaba ng paanan. Ang galaw ay mabagal, sinadya. Maingat ang kabayo sa bawat hakbang sa mabatong dalisdis, ginagabayan ng isang bihasang sakay, isang isinilang upang sumakay. Hindi gumalaw si Jacob, hindi niya kinuha ang riple, hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya roon sa kanyang bakuran at pinanood, iniisip kung ito na ba ang araw na magtatapos ang lahat para sa kanya. Huminto ang sakay mga 50 talampakan ng layo, isang lalaking may edad na. Ang mukha ay hinubog ng araw, hangin at isang bagay na mas matindi, awtoridad. Wala siyang suot na pintura ng digmaan, ngunit hindi na iyon kailangan. Ang presensya pa lang niya ay sapat ng magsalita para sa kanya. Sa kanyang likuran, may mga sakay pang lumitaw, bumuo ng formasyon, tahimik, alerto. Naramdaman ni Jacob ang paninikip ng kanyang lalamunan habang humahaba ang katahimikan, mabigat at puno ng tensyon. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ng matandang mandirigma ang kanyang kamay, hindi upang bumati o manakot, kundi itinaas lang iyon, matatag, na para bang may hinihintay na hindi maunawaan ni Jacob. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano man ang nangyayari, tila napagpasyahan na ito bago pa siya nagising kaninang umaga. Hindi niya alam kung ang pagbibigay ng tubig sa dalagang iyon ang nagligtas sa kanya, o ang nagtulak sa kanyang kapalaran na natiling nakataas ang kamay ng lalaki, at naririnig ni Jacob ang dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Narinig na niya noon ang mga kwento tungkol sa mga mandirigmang Apache, kung paano nilang kayang iwan ang isang lugar na tanging buto na lamang ang natira, kung gaano kabagsik ang kanilang pag-atake, na pati mga batikang sundalo ay nanginginig, akala niya'y mga kwentong pinalabis lamang. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang bakuran, napapaligiran ng mga mandirigmang sakay sa kabayo, hindi na siya sigurado. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kamay, saka bumaba mula sa kanyang kabayo. Bawat galaw niya ay mabagal, sinadya, halos parang bahagi ng isang ritual. Lumapit siya ng 10 hakbang saka tumigil. Pinilit ni Jacob na huminga ng maayos. Isa itong pagsubok, tiyak iyon. Kung balak nila siyang patayin, nagawa na sana nila ito kaninang gabi habang natutulog siya, o kaya'y sa pamamagitan ng tahimik na palaso sa pader ng kanyang kubo, pero hindi.
Hinintay nilang sumikat ang araw. Hinintay nilang lumabas siya at makita sila. May ibig sabihin iyon, kaya't lumapit si Jacob, hakbang sa bawat hakbang, hanggang sa magpantay sila, 10 hakbang ang distansya. Tumigil din siya. Ngayon, magkaharap silang dalawa, sa pagitan nila'y tuyong lupa, 50 talampakan ng layo. Parang balat na luma ang mukha ng mandirigma. May malalalim na guhit ng katandaan sa ilalim ng araw. Maitim at hindi mabasa ang kanyang mga mata, may pilak sa kanyang mahabang buhok. Kahit walang laman ang kanyang mga kamay, may nakasabit na kutsilyo sa kanyang sinturon at may ripling nakatali sa kabayo. Hindi gumalaw si Jacob, nakababa ang kanyang mga braso, nakabukas ang palad upang ipakitang wala siyang masamang balak. Wala siyang sinabi, wala rin naman siyang masasabi kahit gusto niya, hindi sila nagkakaintindihan ng wika. Matagal ang katahimikan, wala ni isa sa ibang mandirigma ang gumalaw. Tila sila'y mga rebulto sa mga burol. Ang mga kabayo ay bahagyang nagpalit ng tindig. Sa itaas, paikot-ikot ang isang lawin, walang kamalay-malay sa tensyon sa ibaba. Pagkatapos, muling tinaas ng matandang mandirigma ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, itinuro niya ang balon. May malamig na kamalayang dumaloy sa katawan ni Jacob. Ang balon, ang tubig, ang babae. Ibinaba ng matanda ang kamay at ginaya ang paglalagay ng tubig at pag-inom. Malinaw ang mensahe, tumango ng bahagya si Jacob. Oo, nagbigay siya ng tubig kahapon. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki, ngunit tila nag-iba ang kanyang tindig. Tumingin siya sa likod at sumigaw sa sariling wika. Matatag at malinaw ang tinig. Sa tugon, gumalaw ang mga mandirigma. Binuksan ang isang daanan sa silangang burol. Mula sa bukana, may isang sakay na lumitaw. Napatigil ang hininga ni Jacob. Siya iyon ang dalagang nakita niya kahapon. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang kanyang anyo. Nakaayos na ang kanyang buhok, nakapulupot at may palamuti ng butil. Ang kanyang kasuotan ay bagong gawa sa balat ng usa at may kwintas na may turkesa at pilak. Nakasakay siya sa pintadong kabayo, matikas at may dangal. Kahit malayo, kapansin-pansin pa rin ang kanyang tangkad. Tila 6 na talampakan o higit pa, hindi nakapagtatakang tinawag siyang higante. Kahit sa gitna ng mga mandirigma, namumukod siya, bumaba siya ng burol na may parehong katahimikan ng matanda. Ngunit hindi tulad nito, hindi siya huminto sa malayo. Dumiretso siya kay Jacob at tumigil lamang 10 talampakan ng layo, sapat para makita niya ng malinaw ang kanyang mukha. Tinitigan niya muli si Jacob, katulad ng ginawa niya kahapon, sinusuri, tinatasa. Pagkatapos, nagsalita siya sa wakas. Kalma ang tinig niya, ang Ingles ay may alinlangan, ngunit malinaw. Ikaw bigay tubig. Hindi ito tanong, isa itong pahayag, isang katotohanan. Tumango si Jacob. Muling tumingin ang babae sa matanda, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Jacob. Ikaw hindi alam sino. Muli, hindi tanong, umiling si Jacob. Hindi, sugatan ka. Kailangan mo ng tulong. May kumislap sa kanyang mukha, marahil pagkagulat, marahil pag-ayon. Tumingin siya sa matanda at nagsalita ng mabilis sa sariling wika. Tahimik siyang nakinig sa katumugon ng isang salitang sagot. Binalingan muli ni babae si Jacob. Sabi ng ama ko, ikaw matapang o hangal. May nabuong bukol sa lalamunan ni Jacob. Ama, hindi lang basta mandirigma ang lalaking iyon, ama niya. Ibig sabihin, siya ang pinuno. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay hindi basta sino, anak siya ng isang pinunong may daan-daang mandirigma. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Jacob. Dahil doon ka buhay, sagot niya, patag ang boses, walang emosyon. Kung alam mo sino ako, baka humingi ka ng kapalit. Pero ikaw bigay tubig dahil may taong nauuhaw. Iba yon. Muling nagsalita ang matandang mandirigma, ngayon ay mas mahaba at seryoso ang tono. Nakinig ang dalaga ng mabuti, saka humarap kay Jacob upang isalin ng sinabi, sabi ng ama ko,
kailangan kong dumaan sa isang pagsubok, aniya. Kailangan kong maglakad mag-isa sa loob ng 3 araw, walang pagkain, walang tubig, para patunayan na ako'y malakas, para ipakita na handa na ako. Saglit siyang tumigil bago idagdag, nadapa ako, nabagok ang ulo, naligaw. Ang tubig mo ang nagligtas sa buhay ko. Ramdam ni Jacob ang bigat ng tingin ng bawat mandirigma. Daan-daang matang nakatuon sa kanya, humuhusga. Masaya akong ayos ka na, tapat niyang sagot. Bahagyang tumagilid ang ulo ng babae, parang sinusubukang basahin ang mga salita sa likod ng kanyang tinig. Hindi ka natatakot? Takot na takot ako, aminado si Jacob, bagaman matatag ang boses. Pero ang pagbunot ng baril o pagtakbo ay walang mararating, kaya nandito pa rin ako. Sa unang pagkakataon, tila may bakas ng aliw sa kanyang mukha. Hindi iyon ganap ng ngiti pero malapit na. Humarap siya sa kanyang ama at may sinabi sa wikang Apache, tumango lamang ang matanda sa katahimik na bumalik sa kanyang kabayo. Muling tiningnan ng babae si Jacob. Pinapanood ka namin, Anya. Titingnan namin kung totoo ang sinasabi mo o kasinungalingan. Titingnan kung ikukuwento mo kami sa ibang puti. Titingnan kung ikaw ay mabuti o masama. Gaano katagal? Tanong ni Jacob. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinatalikod niya ang kanyang kabayo at muling umakyat sa burol. Sumakay ang matandang mandirigma at sumunod. Nakatayo lang si Jacob sa kanyang bakuran habang patuloy na sumisikat ang araw. Hindi umalis ang mga mandirigma. Pumwesto sila sa mga nakapaligid na burol na parang doon talaga sila kabilang, tahimik, matiyaga, mapagmasid. Lumipas ang mga araw, 3 mahahabang araw ng pagkabalisa. Hindi sila nawala, pero nagpapalit-palit ng pwesto, parang mga gwardyang may schedule. Tuwing gabi, ang usok mula sa kanilang mga apoy ay umaakyat sa langit, tahimik na paalala na siya'y binabantayan. Sinubukan ni Jacob na panatilihin ang karaniwang gawain, pero wala nang normal sa pakiramdam. Ang pagpapakain sa mga kabayo ay tila isang palabas. Ang pag-aayos ng sirang bakod ay parang pagsusulit. Kahit ang pagsalok ng tubig mula sa balon, yung parehong balon kung saan niya unang nakita ang babae, ay parang binibilang ang bawat patak. Halos hindi siya natutulog. Bawat ingay sa labas ay nagpapagising sa kanya. Ramdam din ng mga kabayo ang tensyon. Balisa sila at madaling magulat. Isang gabi, sinipa ng bayang kabayo ang bakod ng kulungan ng paulit-ulit kaya kinailangan siyang ihiwalay ni Jacob sa iba. Sa ika-4 na araw, may napansin siyang bago. May nagpunta mula sa burol at nag-iwan ng bungkos sa kanyang pintuan, maingat na binalot sa balat ng hayop. Sa loob, may mga piraso ng tuyong karne at isang maliit na banga na may lamang tubig. Nakatayo si Jacob ng matagal, nakatitig sa regalo, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Tinutulungan ba siya bilang respeto o sinisigurado bang mabubuhay siya hanggang matapos ang kung anong pagsubok na ito? Ano man ang dahilan, kinain niya ang karne. Tuyo, maalat at matigas, pero pagkain pa rin. Nauubos na ang sarili niyang supply at hindi siya pwedeng pumunta sa bayan habang may mga mandirigma sa bawat sulok ng lambak. Sa ika-5 araw, ramdam na ni Jacob ang epekto ng pag-iisa. Gusto niya talaga ng katahimikan, pero iba ito. Hindi ito kapayapaan. Ito ay pagiging binabantayan bawat segundo. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga kabayo. Hindi para makakuha ng sagot, kundi para lang marinig ang sarili niyang tinig. Pagkatapos, sa ika-6 na araw, bumalik ang babae. Mag-isa siya ngayon, wala ang kanyang ama. Huminto siya sa parehong pwesto, 10 talampakan mula kay Jacob. Nandito ka pa rin, Aniya. Wala naman talaga akong pagpipilian, sagot ni Jacob. Bumaba siya sa kabayo at lumapit. Sa malapitan, mas lalo siyang tumangkad. Halos pantay lang sila ni Jacob. At hindi naman siya maliit na lalaki, matalas ang kanyang mga mata, mapanuri. Tinitigan siya ng babae na parang isang mangangaso na nagbabasa ng bakas sa lupa.
Pwede kang tumakbo, anya. Sa gabi. Pwede kong subukan, sagot ni Jacob, pero hindi pa ako makakalampas ng 1 milya. Patay na ako bago pa makatawid sa burol. Tumango siya ng bahagya. Matalino ka. Walang emosyon ang kanyang tinig, pero tila iyon ay isang papuri. Maraming puti ang tumatakbo. Nahuhuli sila, namatay. Ikaw, nanatili, naghintay. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, naglakad siya papunta sa balon at sumilip dito. Malalim, sabi niya. Sapat ang lalim, sagot ni Jacob. Hindi nauubos kahit tag-init. Kaya ka ba nandito dahil maganda ang tubig? Bahagi iyon. Humarap muli siya kay Jacob. Kailangan din ng tubig ng mga tao ko. Noon, amin ang lupang ito. Tumigil siya saglit, kalmado, ngunit matatag ang tinig. Ngayon, ang mga puti ay nagtatayo ng bakod, naghuhukay ng balon, kinukuha ang mga bagay na dati malaya. Ramdam ni Jacob ang kirot sa kanyang dibdib. Binili niya ang lupa ayon sa batas, mga batas na isinulat ng mga taong hindi man lang tinanong ang mga Apache kung may halaga ba ang mga iyon para sa kanila. Ayaw kong magkaproblema, sabi niya, nang dahan-dahan, pinipili ang bawat salita. Nandito na ang gulo, tugon niya. Ang tanong, anong gagawin mo ngayon? Bago pa siya makasagot, bumulaga ang putok ng baril sa lambak. Isang matalim na dagundong, sumunod pa ang isa at isa pa. Malayo, pero tiyak. Mga putok ng baril, biglang napalingon ng babae sa silangang burol. Nagbago ang lahat dahil sa mga putok. Gumalaw na ang mga mandirigmang Apache, nag-aayos ng pwesto, parang along nagbabago ng direksyon. Dumami pa ang putok, papalapit mula sa kabila ng mga burol. Mabilis siyang nagsalita ng matitigas na utos sa wikang Apache. Sumagot ang isa sa mga mandirigma. Naging seryoso ang mukha niya, mahigpit ang panga. Humarap siya kay Jacob. Paparating ang mga puti, marami. May mga baril. May malamig na ginapang sa katawan ni Jacob. Ilan sila? Tanong niya. 20, sagot niya, maikli ang tono. Baka mas marami, nangangaso sila. Muli siyang tinitigan ng babae, ngunit ngayon may bago sa kanyang tingin. Hindi na ito basta pag-usisa, may halong paghuhusga o pag-aanalisa o pareho. Nangangaso sila ng tao, kami ang pakay. Mas malapit na ang mga putok, hindi na malayo ang mga iyon at mabilis ang dating papunta sa mismong lambak. Sa isang mabilis at magaan na galaw, sumampa ang babae sa kabayo. Kapag nakita ka nilang kasama namin, sabi niya, papatayin ka rin nila, iisipin nilang kakampi ka namin. Saan ka pupunta? Mabilis na tanong ni Jacob. Hindi siya sumagot. Pinaarangkada niya ang kabayo paakyat sa burol. Sa paligid, unti-unti nang naglalaho ang mga mandirigma, nagsisisid sa mga burol parang hamog sa umaga. Naiwan si Jacob sa kanyang bakuran, kabado, habang papalakas ang yabag ng mga parating na sakay. Naririnig na niya ang mga sigaw, mga lalaking humihiyaw ng may kasabikan. Hindi ito sigaw ng takot. Ito'y sigaw ng mga lalaking naniniwalang papalapit na sila sa isang bagay na delikado, isang bagay na gusto nilang wasakin. May 5 siyang minuto, 5 minutong pag-isip kung anong sasabihin. Paano ipapaliwanag ang sarili sa gitna ng lugar na kamakailan lang ay puno ng daan-daang mandirigmang Apache? At ang totoo, hindi niya alam kung kaninong panig siya dapat mapabilang. Dumagsa sila pababa ng silangang daan, parang bagyong rumaragasa mula sa burol. Umakyat ang alikabok sa hangin sa likuran nila. Binilang ni Jacob 15, siguro mas marami pa. Nakasuot sila ng matitibay at luma ng kasuotan ng mga taong naninirahan sa hangganan. Pantalong canvas, t-shirt na basang pawis, malalapad na sombrerong puno ng alikabok. Lahat sila ay armado. May hawak na rifle sa ibabaw ng saddle, yung iba may mga revolver sa balakang. Namumula ang mga mukha nila, hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa matinding halo ng adrenaline at galit. Napansin siya ng lalaking nangunguna,
Malaki ang katawan, makapal ang balbas, matalim ang mga matang paikot-ikot ang tingin sa lambak, laging alerto. Nagbigay siya ng senyas para bumagal ang grupo. Huminto sila mga 30 yarda mula sa kubo. Hingal ang mga kabayo, basang-basa ang tagiliran, may bula ang bibig. "Nag-iisa ka ba rito?" Sigaw ng lalaking nangunguna. "O, ako lang," sagot ni Jacob, mahinahon ng boses, nakalitaw ang mga kamay. "May nakita ka bang Apache dito?" Tanong ng isa pang sakay, umabante ang kabayo. Mas bata siya, may hawak ng ripling nakahiga sa saddle. "Sinusundan namin ng isang grupo," dagdag ng binata. "May nakita kaming usok kahapon, diretso rito ang bakas." Mabilis ang takbo ng isip ni Jacob. Pwede siyang magsinungaling, sabihing dumaan ang mga Apache at umalis na. Pero walang silbi iyon. Nakita na ng mga ito ang mga bakas mga yapak, mga bakas ng apoy, mga palatandaang may daan-daang mandirigmang nanatili rito. "May mga palatandaan," maingat niyang sagot, "pero wala na sila ngayon." Nagtama ang mga mata nila ng lalaking may balbas. "Saan sila pumunta?" tanong nito. "Siguro pahilaga, narinig kong may mga kabayong umalis, mga 20 minuto na ang nakalipas." Hindi iyon lubos na kasinungalingan, umalis na nga ang mga mandirigma. Hula lang ang hilaga, pero makatuwiran. Hindi kumbinsido ang mas batang lalaki. "Malakas ang loob mong manirahan mag-isa sa ganitong lugar," sabi niya. "Lupain to ng Apache." "Lupa ko na to ngayon," tugon ni Jacob. "Binili ko, bayad na." Hindi interesado ang Apache sa mga papel, bulong ng lalaking may balbas. Bumaba siya sa kabayo at lumapit. "Maswerte ka at hindi ka pa nila pinana." "Siguro hindi nila ako pinansin," sagot ni Jacob. Kalmado ang boses. Tumawa ng mapait ang lalaki, walang halong aliw. "Kasama kami sa volunteer militia," sabi niya. "Sinusundan namin ang grupong sumunog sa 3 tahanan. 2 linggo sa timog dito, may pinatay na pamilya. Nandito kami para panagutin sila." Dumura siya sa alikabok, may nanikip sa sikmura ni Jacob. "Sigurado ba kayong Apache ang may gawa?" "Hindi nagsisinungaling ang mga bakas," sagot ng batang sakay. "Grupo ng mandirigma yon. Diretso rito ang tinahak nila." Tinitigan ng lalaking may balbas ang mukha ni Jacob. "Mukhang masyado kang kalmado para sa lalaking kabubakante lang ng mga kaaway ang bakuran." "Hindi nakakatulong ang magpanik," sagot ni Jacob. "May tinatago ka ba?" tanong ng batang sakay. Mas mahigpit ang hawak sa rifle. "Gusto ko lang mabuhay, tulad ng kahit sino." Dumaan sa gilid si lalaking may balbas at nagsimulang maglakad papunta sa kubo. "Pwede ba kaming tumingin-tingin, painumin ng mga kabayo?" Alam ni Jacob na wala siyang masyadong pagpipilian. Sobrang dami nila, armado at handang kumilos. "Sige," sagot niya. Bumaba ang mga sakay at nagkalat. Ilan ay dinala ang mga kabayo sa sabsaban malapit sa balon. Ang iba'y patuloy na naglakad, sinusuyod ang kabuuan ng lupain, naghahanap ng palatandaang taliwas sa kwento ni Jacob. Ilan sa kanila ang pumalibot sa kubo. Matatalim ang mga mata habang sinusuri ang lupa para sa mga bakas ng paa o anumang ebidensya. Hindi bumaba ang batang may rifle. Nanatili siyang nakasakay, pinapanood si Jacob ng may hayagang pagdududa. "May mga gamit ka ba sa loob?" tanong ng lalaking may balbas, tumango sa direksyon ng pintuan. "May sapat para mabuhay," sagot ni Jacob. 3 araw na kaming nasa daan," sabi ng lalaki. "Kahit kaunti lang, malaking tulong. Babayaran namin ng tama." Tumango si Jacob mabagal. "Titingnan ko kung anong pwede kong ibigay." Naglakad siya patungong kubo, kasunod ang lalaking may balbas. Habang papalapit sa pinto, may napansin si Jacob sa kanlurang burol, isang bahagyang paggalaw, isang anino o isang hugis sa likod ng bato o isang tao. Hindi pa tuluyang umalis ang mga Apache. Umatras lang sila, sapat ang distansya para iwasan ang gulo. Pero naroon pa rin sila, nanonood. Kung madiskubre sila ng mga milisya, tiyak ang pagdanak ng dugo sa magkabilang panig.
Pumasok sa kubo ang lalaking may balbas. Sumunod si Jacob, puno ng agam-agam ang isip. Pwede niyang sabihin ang totoo na hindi naman umatake ang Apache, na hindi siya tinakot, na natili lang sila, tahimik, pinagmamasdan siya sinusubok. Pero maniniwala ba ang mga lalaking ito? O iisipin nilang kampi na siya sa kaaway? May kape ka ba? Tanong ng lalaking may balbas, nakatingin sa mga istante. Kaunti, sagot ni Jacob. Ayos, kukunin namin ang kaya mong ibigay. Pagkatapos ay humarap siya kay Jacob. Nag-iba ang tono ng boses. At sasabihin mo sa amin eksakto kung saan sila pumunta. Hindi ito tanong, isa itong utos. Tinitigan ni Jacob ang lalaki. Alam niyang ito na ang sandali. Pwede niyang iligaw sila, itulak pahilaga kung saan wala silang makikita, o ituro ang kanluran at ilagay sila mismo sa ambus, o pwede niyang sabihin ang totoo at sugalang barilin siya dahil tila pinagtatanggol ang mga Apache. Mula sa labas, may sumigaw, "May mga bakas dito, bago pa, marami sila, malapit lang." Nagbago ang ekspresyon ng lalaking may balbas. Bumaba ang kamay niya sa revolver. Gaano katagal na silang umalis? Tiningnan siya ni Jacob sa mata. Hindi pa sapat ang tagal. Hinugot ng lalaki ang kanyang sandata at lumabas ng matatag. Sumunod si Jacob, kumakabog ang dibdib sa bawat hakbang. Sa may silanganing bakod, ilang miyembro ng milisya ang nagtipon, nakaturo sa lupa. Ang malambot na lupa ay puno ng malinaw at maayos na bakas ng kabayo, 12 ng kabayong walang bakal sa paa ang gumalaw sa maingat na padron. Hindi matatalikuran ang ebidensya. Nandito sila, sabi ng isang lalaki habang lumuhod. Matagal na, ilang araw siguro. Biglang humarap ang batang mangangabayo kay Jacob, may hawak na rifle. Nagsinungaling ka, hindi lang sila dumaan, nagkampo sila rito. Sinabi kong may nakita akong bakas, sagot ni Jacob ng mahinahon. Hindi ko sinabing inatake nila ako. Bakit hindi? Sigaw ng lalaking may balbas. Isa kang puti na nakatira sa lupain ng mga Apache, bakit hindi ka nila pinatay? Alam ni Jacob na may isang pagkakataon lang siyang magsabi ng tamang salita para pigilan ang mga lalaking ito na sumugod sa kabundukan at magsimula ng isang masakir. Siguro dahil wala akong ibinigay na dahilan. Tumalim ang tinig ng batang sakay. Kakampi ka nila? Kakampi ako ng buhay, sagot ni Jacob. May 300 mandirigmang Apache sa mga gulod. Kung gusto nila akong patayin, matagal na akong patay. Pero hindi nila ginawa, kaya hindi ko sila nilabanan. Nanlambot ang mukha ng lalaking may balbas. Sinasabi mong pinaligiran tayo ng 300 sa loob ng 6 na araw? Tumango si Jacob. Tama, at ni isang putok walang pinakawalan. Nagtinginan ang mga lalaki. Hindi kailangang maging henyo para magkwenta. 15 lalaki laban sa 300 bihasang mandirigma ay hindi kabayanihan kundi pagpapakamatay. Bakit sila nandito? Tanong ng isa. Hindi basta-basta nagkakampo ang mga pangkat digma. Huminga ng malalim si Jacob at maingat na pinili ang kanyang mga salita. Tinulungan ko ang isa sa kanila, isang dalagang nasugatan. Binigyan ko siya ng tubig. Sumingkit ang mga mata ng batang sakay. Tinulungan mo ang isang squaw? Napakagatlabi si Jacob sa insulto pero nanatiling kalmado. Tinulungan ko ang isang tao, dumudugo siya, uhaw na uhaw, parang kayo rin kung kayo'y nasugatan. At ang paraan nila ng pasasalamat ay palibutan ng lupain mo? Tanong ng lalaking may balbas, halatang hindi kumbinsido. Hindi sila nandito para magpasalamat, sagot ni Jacob. Binabantayan nila ako, tinitingnan kung tatawag ako ng hukbo. Tumingin siya sa mga armadong lalaki sa bakuran. Mukhang tama lang na naging maingat sila. Ibinaba ng lalaking may balbas ang kanyang baril sa holster pero nanatiling nakahanda ang kamay. Alam mo ba ang ginawa nila sa mga pamilya sa Timog? Sinunog ang mga bahay, pinatay ang mga bata. Gusto mong kalimutan namin yon?
Gusto kong siguraduhin yung tama ang mga taong pinatutungkulan bago kayo magpaputok, sagot ni Jacob. Yung mga nandito, wala silang sinaktan, sinusubukan lang nila ako. Sinusubukan para saan? Tanong ng isa. Bago pa makasagot si Jacob, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa lambak, matinis, matalas at kakaiba. Hindi boses ng tao, hindi rin hayop. Parang kombinasyon ng dalawa. Isang hudyat na patigil ang lahat ng lalaki, nag-umpisang kabahan ang mga kabayo, pawis sa katawan. Muling umalingaw-ngaw ang tunog, tumatalbog sa mga dingding ng bangin. At ngayon may kasunod ito mula sa hilagang gulod, pagkatapos sa timog, tapos sa kanluran. Sunod-sunod, pare-parehong kakaibang sigaw ang bumalot sa apat na sulok. Napuno ng tunog ang buong lambak, parang unti-unting nagsasara ang mga pader ng katahimikan. Nandyan pa sila, bulong ng batang sakay, halos hindi mapanatili ang tinig. Nangangatog ang mga kamay, nanginginig ang hawak sa rifle. Pinagmasdan ng lalaking may balbas ang mga gulod, mabilis ang paggalaw ng mga mata. Pero ang nakita lang niya ay mga bato, damuhan at gumagalaw na mga anino. Walang malinaw na target. Tanging ang hindi matigil na mga hudyat, palapit ng palapit, paikot ng paikot. Sumakay na, utos niya. Aalis na tayo. Ngayon din. Pumunta tayo rito para lumaban, sigaw ng isa. Pumunta tayo para labanan ng mga tulisan, hindi 300 mandirigmang kabisado ang lupaing to. Bulyaw ng lalaking may balbas habang mabilis na sumakay sa kabayo. Gumalaw na, hindi na kinailangan ng dagdag na paliwanag ang iba. Nagmamadaling sumakay ang lahat, aligagang mga kabayo'y nag-angat ng paa at humagibis ramdam din ng mga hayop, ang tensyon, ang panganib. Patuloy na nakatutok ang rifle ng batang sakay sa mga gulod habang siya'y umatras. Nanlalaki ang mga mata. Ilang sandali lang, lahat sila'y nasa kabayo na. Nanginginig ang mga hayop, may bula sa bibig, sabik na tumakbo. Tumingin ang lalaking may balbas kay Jacob sa huling pagkakataon. Tanga ka kung mananatili ka rito. Baka nga, sagot ni Jacob, pero ito pa rin ang tahanan ko. Hindi na rin yan matatawag na tahanan kapag sinunog na nila. Pagkasabi nito, pinatakbo niya ang kabayo palayo. Takbo na tayo. Kumalat ang alikabok habang dumaluyong sila patimog sa parehong landas na kanilang dinaanan. Mabilis na nawala ang galit nilang yabag, nilamon ng hangin at katahimikan ng disyerto. Naiwan si Jacob mag-isa muli sa kanyang bakuran. At gaya ng biglaang pagdating, huminto ang mga kakaibang hudyat. Tumahimik muli ang lambak, payapa, parang hangin pagkatapos ng unos. At doon niya nakita ang paggalaw. Sa itaas ng gulod, lumitaw ang isang sakay. Si Taji, ang dalagang iyon, nakasakay sa kanyang kabayong may pinta. Mabagal siyang bumaba. Kasunod niya ang kanyang ama at sa likod nito, 12 mandirigmang sakay. Bumaba silang lahat sa mahinahong galaw, maingat, walang imik. Nang makarating sa patag, bumaba si Taji at lumapit kay Jacob. Walang bakas ng damdamin sa kanyang mukha. Hindi mo sila isinumbong, sabi niya. Kung nasaan kami, pwede mong gawin yon. Alam mong gusto kanilang patayin, sagot ni Jacob. Kung sinabi ko, masaya sana sila. Ayokong may mamatay, dagdag pa niya. Tinitigan siya ni Taji ng matagal. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang ama at nagsalita sa wikang Apache. Tahimik na nakinig ang pinuno, walang ipinapakitang damdamin. Nang matapos siya, may sinabi itong maikli at matatag. Bumaling si Taji kay Jacob. Sabi ng ama ko, tapos na ang pagsubok, pumasa ka. May lumuwag sa dibdib ni Jacob, isang buhol ng tensyon na matagal nang nakakapit doon. Hindi niya tiyak kung ginhawa iyon o pagod lang. Ano na ngayon? Tanong niya. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Hindi pangiti pero malapit na. Ngayon, mag-uusap tayo. Bumaba ang pinuno mula sa kabayo at nagsimulang maglakad papasok sa kubo ni Jacob kahit hindi inaanyayahan. Hindi ito bastos,
kundi ang kumpiyansang likas sa isang taong sanay igalang kahit walang sinasabi. Sumunod si Taji. Huling sumunod si Jacob, pakiramdam niya ay parang bisita sa sarili niyang tahanan. Sa loob, tumayo ang pinuno sa gitna ng maliit na silid. Tiningnan niya ang simpleng kagamitan, mga istanting kahoy na puno ng gamit, at ang simpleng kutsyon sa ilalim ng bintana sa kanlurang bahagi. May sinabi siya sa wikang Apache. Sabi niya, "Simple kang mamuhay," isinalin ni Taji. Gaya ng isang mandirigma, walang labis. Hindi alam ni Jacob kung papuri ba iyon o obserbasyon lang. "Hindi ko kailangan ng marami," sagot niya. Hinila ng pinuno ang isa sa mga upuan at naupo. Iniabot niya ang kamay kay Jacob na umupo rin. Nanatiling nakatayo si Taji sa tabi ng pinto. Tanaw ang dalawang lalaki. "Ako si Taji," sabi niya ng formal, unang pagkakataon na nagpakilala. Ibig sabihin nito ay maganda sa aming wika. Pinagtatawanan ako ng mga puti dahil matangkad ako, pero sabi ng ama ko, maganda ako gaya ng bundok, matangkad, matatag, hindi natitinag. "Magandang pangalan," tapat na sagot ni Jacob. Tumingin siya sa ama nito. "At ang ama mo?" "Hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan niya," sagot ni Taji ng mahinahon. Hindi bastos ang tono, kundi matatag. "Siya ang pinuno, sapat na yon." Nagsimulang magsalita ang pinuno, mababa at matatag ang kanyang tinig. Isinalin ni Taji bawat bahagi pagkatapos magsalita ng ama. "Binigyan mo ako ng tubig noong ako'y mahina," anya habang isinasalin. "Hindi ka humingi ng kapalit, wala kang inasahan, hindi mo ako hinawakan, hindi mo ako pinilit manatili, ibinigay mo lang ang kailangan ko, at pinayagan akong umalis." Tumigil siya sandali habang nagpatuloy ang ama. "Hindi ganito ang karamihan sa mga puti. Karamihan ay kumukuha, nangangailangan, nanakit. Pero ikaw ay nagbigay." Tinitigan ni Jacob ang pinuno. Kailangan niya ng tulong, yun lang. Nagpatuloy si Taji. "Sabi ng ama ko, hindi madaling pagsubok ang ginawa niya. 6 na araw kayong binantayan. 6 na araw nilang inantabayanan kung tatakbo ka, kung pupunta ka sa bayan para sabihin sa mga sundalo kung nasaan kami. Kung ipagpapalit mo ang aming lokasyon para sa kaligtasan o pera." Tumigil siya bago tapusin. "Wala ka sa mga yon ang ginawa mo. Kahit dumating ang mga armadong lalaki, hindi mo kami ipinagkanulo. Pwede mo sanang gawin, mapapatingin sila sayo. Akala nila ikaw ang mabuting puti, matapang, yung tumutulong sa pagpatay ng Apache." "Ayokong may mamatay," muling sabi ni Jacob, mahina ang tinig. "Pero ayaw mo ring mamatay," sabi ng pinuno sa pamamagitan ni Taji. "Matalino yan. Ang lalaking naghahangad ng kamatayan ay walang silbi, pero ang lalaking pumipili ng mabuhay, at kung paano siya mabubuhay, ay lalaking may halaga." Kinuha ng pinuno ang isang bagay mula sa supot na balat sa tagiliran. Maingat niya itong inilapag sa mesa at dahan-dahang binuksan ang malambot na tela. Sa loob ay isang kwintas. Masalimuot ang pagkakagawa mula sa balat at butil, may kaakit-akit na disenyo ng asul at puti. "Ito ay tanda ng proteksyon," paliwanag ni Taji. "Kapag suot mo ito, kikilalanin ka ng mga tao ko bilang kaibigan. Walang mananakit sayo, walang magnanakaw sayo. Ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng aming tribo." Tinitigan ni Jacob ang kwintas, nag-aalangan. "Hindi ko maintindihan," mahina niyang sabi. "Bakit ako?" "Dahil nagpakita ka ng dangal kahit walang nag-asang gawin mo yon," sagot ni Taji. "Dahil nilagay mo sa panganib ang buhay mo sa pananahimik, dahil may nakita ang ama ko sa iyo na bihira." Tinitigan siya ni Taji, isang puting lalaking nakakaunawa na ang lupa ay para sa lahat, na ang tubig ay para sa nauuhaw, na ang tao ay tao lang. Muling nagsalita ang pinuno, mas mahaba ngayon, seryoso ang tono, binibigyang diin ng ilang salita. Maingat na nakinig si Taji, saka nagsalin. "Sabi ng ama ko, ang lupang ito ay dating sa Apache, buong lupain. Malayang dumadaloy ang mga ilog, malayang gumagala ang mga hayop,
walang harang. Pagkatapos dumating ang mga puti, may dalang papeles na nagsasabing sila ang may-ari ng mga bagay na hindi dapat pag-aari. Nagpatayo sila ng bakod, naghukay ng balon, gumuhit ng hangganan at nagsabi, "Akin ito, iyo yan, bawal kang lumampas." Huminto siya para huminga. "Pero ikaw, iba ka. Oo, may bakod ka. Oo, may balon ka. Pero nang may nangailangan ng tubig, nagbigay ka. Hindi mo tinanong kung ako'y Apache. Hindi mo tinanong kung ako'y Kristiyano. Wala kang tinanong. Nagbigay ka lang ng tubig sa nauuhaw." Siguro kahit sino gagawin yon, mahinang sagot ni Jacob. "Hindi!" sabi ng pinuno sa Ingles, mababa pero matatag ang tinig. Nagpatuloy siya sa wikang Apache at muling nagsalin si Taji. Karamihan sa lalaki hindi gagawin yon. Karamihan kapag nakakita ng babaeng Apache, ang iniisip ay panganib o pagkakataon. Nakikita nila ang dapat katakutan o samantalahin, pero ikaw hindi. Nakita mo ang taong nangangailangan. Iyon ang pagkakaiba. Tumayo ang pinuno. Inilapag niya ang kwintas sa mesa at marahang itinulak iyon palapit kay Jacob. "Isuot mo to," sabi ni Taji. "Ikaw ay ligtas." Pinulot ni Jacob ang kwintas. Maingat ang pagkakahabi ng mga butil. Bawat isa ay may layunin. Malambot pero matibay ang balat, halatang gawa ng bihasang kamay. "Ano ang ibig sabihin nito para sa akin?" tanong niya. "Para sa aking bukid?" Tumingin si Taji sa ama niya, saka sumagot kahit hindi naghihintay. "Nangangahulugan ito na maaari kang manirahan dito ng payapa. Hindi ka sasaktan ng mga tao namin. Babantayan namin ang lupa mo kapag wala ka. At kung may ibang Apache na dumaan, sasabihin naming kaibigan ka." Nag-alinlangan siya sandali, saka nagpatuloy. Pero may mas higit pa. Tahimik na naghintay si Jacob. "Yung mga puting lalaki," sabi niya, "babalik sila. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, pero babalik sila. Gusto nila ng laban. Gusto nila ng ganti para sa mga pinaniniwalaan nilang ginawa namin." Tumigas ang kanyang tinig. Kapag nakita kanilang suot ang kwintas na yan, iisipin nilang pinagtaksilan mo sila. Hindi nila maiintindihan at gusto ka rin nilang saktan. Muling nagsalita ang pinuno, huling beses, maikli at tiyak ang mga salita. Walang emosyon si Taji habang isinalin. Sabi ng ama ko, "Pumili ka ng maingat. Ang proteksyon mula sa amin ay nangangahulugang panganib mula sa kanila. Hindi mo pwedeng makuha ang pareho." Tumingin si Jacob sa kwintas, dama ang bigat nito sa kamay. Hindi lang bigat ng material, kundi ng lahat ng kahulugan nito. Hindi lang ito regalo, isa itong pagpili, isang pahayag, isang linya na iginuhit sa lupa at kailangan na niyang magpasya kung saang panig siya tatayo. Naalala niya ang mga lalaking umalis kanina. Ang malamig na mga mata ng lalaking may balbas, ang nanginginig na kamay ng bata sa rifle. Kapag bumalik sila at nakita siyang suot ang kulay ng Apache, hindi sila magtatanong, itataas nila ang kanilang mga baril. Sa paningin nila, isa siyang taksil. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga tao ko? Mga lalaking inaangkin ang lupa gamit ang dahas at tinatawag itong batas? Mga lalaking nangangaso ng kapwa na parang hayop at tinatawag itong hustisya? Sila ba talaga ang mga tao niya dahil lang pareho sila ng itsura? Tiningnan niya si Taji, tahimik itong nakatayo, matayog at matatag, walang pangungulit, walang pagmamakaawa, basta naghihintay, kalma, parang tanggap na niya kahit anong sagot ang ibigay. Malapit na siyang mamatay sa uhaw ng matagpuan niya ito. Binigyan niya ito ng tubig, wala nang iba, wala ring kulang. At dahil sa isang simpleng pagkilos ng pagiging tao, inaalok siya ngayon ng kapayapaan, kaligtasan, paggalang. Umaari niyang isauli ang kwintas, tumanggi, subukang manatiling neutral, subukang mabuhay sa isang lugar kung saan imposible nang manatiling walang pinapanigan, manatiling mag-isa. Walang pagkakatiwalaan, umaasang mapag-iiwanan ng gulo. Iyon ang buhay na pinili ni Jacob noong dumating siya sa lugar na ito, pag-iisa, katahimikan, kapayapaang dulot ng distansya.
Pero dumating pa rin ang mundo sa kanyang pintuan at ngayon pinilit siyang pumili. Tumingin siya sa kwintas sa huling pagkakataon. Pagkatapos, dahan-dahang isinabit ito sa kanyang liig at hinayaang dumantay sa kanyang dibdib. Dumampi ang mga butil sa dibdib ni Jacob, hindi na malamig. Matagal ko nang sinusubukang mamuhay ng may integridad, sabi niya. Ito lang ang pagpapatuloy nun. Hindi nagsalita ang pinuno pero may nabago sa kanyang tindig, isang bahagyang tango, tahimik na pag-apruba. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Jacob sa loob ng isang saglit. Mas makapangyarihan pa iyon kaysa sa anumang salita. Nagpalitan ng ilang mahihinang salita sina Taji at ang kanyang ama sa wikang Apache. Sumagot ang pinuno at humarap muli si Taji kay Jacob. Sabi ng ama ko, baka matapang ka o hangal, baka pareho. May bahagyang ngiti sa pagkakataong ito. Pero sabi rin niya, ang mga lalaking ganun, matapang at pabigla-bigla, minsan ay nagiging kwentong ikinukwento ng marami sa loob ng maraming taon. Hindi ko gustong maging bahagi ng kwento ng kahit sino, sabi ni Jacob. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Mas malakas ang kapayapaan kaysa karahasan, sagot niya. Kahit sino kayang humila ng gatilyo. Pero ang pumiling huwag kapag ang lahat ay handa ng dumugo, iba yon. Lumakad ang pinuno patungo sa labasan. Sumunod si Taji pero tumigil sa may pintuan. Siguro may mga tanong ka, sabi niya. Marami, sagot ni Jacob, pero pwede nang hintayin. Magtanong ka ng isa, mahina niyang sabi. Ngayon, habang mahalaga pa ang katotohanan. Nag-isip si Jacob sandali tapos nagtanong, yung pagsubok mo, ang mag-isa sa loob ng 3 araw, walang pagkain o tubig, nagtagumpay ka ba? Walang bakas sa mukha niya. Nabuhay ako, sapat na yon, pero hindi ayon sa inaasahan ko. Nadapa ako, kailangan ko ng tulong. May mga nagsasabing kabiguan yon. At ano ang paniniwala mo? Naniniwala akong mas marami akong natutunan sa pagbagsak kaysa kung nanatili akong nakatayo. Minsan, mas mahirap humingi ng tulong kaysa magpumilit. Minsan ang tunay na lakas ay ang pagtanggap na kailangan mo ito. Tinawag siya ng ama mula sa labas. Kalma ang tinig pero mariin. Panahon na para umalis, sabi niya. Paakyat kami sa hilaga. Hindi kami pwedeng manatili ng matagal sa kahit saan. Laging may gustong kumuha ng sa amin. Babalik ka ba? Siguro, kung kailangan namin ng tubig, tumigil siya sandali. O kung kailangan naming maalala na hindi lahat ng puti ay pare-pareho. Pagkasabi nito, sumakay siya sa kabayo sa isang mabilis at banayad na galaw. Naghihintay na ang kanyang ama at sa likod nito handa na ang mga mandirigma. Tumalili silang patungo sa kabundukan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bawat hakbang palayo sa bukirin. Ang bigat ng mga nagdaang araw ay tila naglaho. Bago sila nawala sa mga bato, lumingon si Taji at tinaas ang kamay. Marahil isang pamamaalam, marahil isang bagay pa. Pagkatapos, nawala na sila, tila natunaw sa lupain, parang hindi sila kailanman naroon. Tahimik muli ang lambak, sobrang tahimik. Nakatayo si Jacob sa pintuan, hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Umiinit na ito sa init ng kanyang balat, alam niya ang ibig sabihin nito. Protektado na siya. Pero alam din niyang may marka na siya. At kung saan mang malayo ang mga sakay, yung umalis na puno ng pagdududa, nasa mga bayan na nagkakalat ng mga kwento. Mga kwentong kikitil sa katahimikan, mga kwentong magdadala ng mas maraming tao, mas maraming armas, mas maraming gulo. Mas malayo na ngayon ang kapayapaang hinahangad ni Jacob. Pero sa unang pagkakataon, alam niya kung saan siya nakatayo. Kung may darating na maghahanap ng laban, kailangan muna nilang lampasan siya. At umaasa siya, taos-pusong umaasa, na hindi siya nagkamali. Dahil wala nang balikan ang pagpiling ito, lumipas ang 3 linggo, na natiling tahimik ang lambak. Bumalik si Jacob sa kanyang mga gawain, inalagaan ang mga hayop, inayos ang mga bakod, sumalok ng tubig ni minsan, hindi niya inalis ang kwintas.
Hindi rin niya ito itinago. Kung may dumating, makikita nila ito at haharapin niya kung anuman ang kasunod. At may dumating nga, maaga nung Martes nang makita niya ang alikabok sa landas sa timog. Mga sakay, mabilis at maayos ang galaw. 8 sila, mas kaunti kaysa dati, pero mas mabibigat ang dala. Bumalik ang lalaking may balbas mula noon at ngayon ay hindi na nag-iisa. Kumalat ang mga lalaki sa isang malawak na hugis kalahating bilog sa paligid ng bakuran ni Jacob. Nakataas na ang kanilang mga rifle. Walang bumati. May mga naririnig kami, sigaw ng pinuno, tungkol sa isang taong nakikipagsabwatan sa kalaban. Bumaba ang tingin niya sa dibdib ni Jacob. Mukhang totoo nga ang mga kwento. Hindi umatras si Jacob. Wala akong kinakasangga, sabi niya. Sinusubukan ko lang mabuhay nang hindi pumapanig. Gawa yan ng Apache, sigaw ng batang sakay. Suot mo ang tanda nila, ibig sabihin isa ka na sa kanila. Ibig sabihin iniwan nila akong payapa, sagot ni Jacob. Akala ko matalino yon, batay sa kinaroroonan natin. Ibig sabihin isa kang taksil, singit ng pinuno. Bumaba siya mula sa kabayo, ang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa hawakan ng kanyang revolver. Pumunta kami rito para bigyan ka ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili mo. Pero ngayong nakikita ka na namin, parang wala nang kailangang sabihin. Ramdam ni Jacob ang mabilis na tibok ng puso, pero nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Gusto niyong malaman kung bakit ko suot to, sabi niya. Dahil nagbigay ako ng tubig sa isang babaeng halos mamatay sa uhaw. Yun pala, anak siya ng isang pinunong may 300 mandirigma. Sinubok nila ako sa loob ng 6 na araw. Pumasa ako. Inalok nila ako ng proteksyon. Tinanggap ko, yun lang yun. Lumapit ang lalaking may balbas. At akala mo dahil dyan, espesyal ka na? Naiiba ka na sa amin na gusto lang ding mabuhay? Hindi, sagot ni Jacob. Akala ko lang matalino yon. Pumunta kayo rito para manghuli ng Apache. Ilan na ang napatay nyo? Bumigat ang katahimikan. Walang sumagot. Eksakto, sabi ni Jacob. Pumasok kayong may balak makipaglaban, pero nakita nyo ang isang hukbo at umurong kayo dahil alam nyong talo kayo. Pinili ko ang ibang daan, hindi ako lumaban. Daan ng duwag, singit ng isang binata. Siguro, sagot ni Jacob, pero buhay pa rin ako. Nakatayo pa rin ang bukid ko at natutulog ako sa gabi na alam kong hindi ako nagsimula ng digmaang papatay sa mabubuting tao sa magkabilang panig. Tahimik na pinagmasdan siya ng lalaking may balbas. Talagang akala mo makakaiwas ka sa labang to? Hindi ko iniisip na makakaiwas pa ako, sagot ni Jacob. Ang alam ko, nakapili na ako. Pinili ko ang panig na ayaw sa dugo't gulo. Kung dahil diyan, kaaway mo kami, idibarilin mo na ako. Ibinukan niya ang kanyang mga braso, buong laya, walang takot. Kumikinang ang kwintas sa kanyang dibdib sa liwanag ng umaga, ang mga butil na asul at puti ay kumikislap sa araw, walang gumalaw. Nag-alala ang mga kabayo, hindi mapakali, may lawing tumili sa taas. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, umiling ang lalaking may balbas. Isa kang hangalbun, pero tapat ka. Tumalikod siya sa iba, sakay na, tapos na tayo rito. Papalampasin na lang natin siya. Protesta ng batang sakay. Wala siyang sinasaktan, sagot ng pinuno. Kung piniling huwag siyang galawin ng Apache, desisyon yun ng mga yon. May totoong problema tayo. Inaatake ang mga naninirahan. May mga pamilyang nangangailangan ng proteksyon. Hindi siya isa sa mga problemang yon. Muling sumakay siya sa kabayo at tumingin kay Jacob sa huling pagkakataon. Pero huwag kang umasa na tatakbo kami para iligtas ka kapag nagkaaberya. Pinili mo na ngayon, panindigan mo. Balak ko naman talaga, sagot ni Jacob. Umalis ang grupo, mas mabagal ngayon, mas kaunti ang init sa kanilang kilos. Minsang lumingon ang binatang sakay, hati sa pagitan ng inis at pagdududa. At pagkatapos nawala na sila, iniwan ang ulap ng alikabok sa nakatigil na hangin. Tahimik na nakatayo si Jacob sa kanyang bakuran. Bumalik na muli ang katahimikan sa lambak. Wala nang mga mandirigmang nakatago sa mga gulod.
Wala nang mga sundalong naglalakad sa mga daan. Si Jacob na lang, ang kanyang lupa at ang desisyong ginawa niya. Lumapit siya sa balon at humila ng isang timba ng tubig. Malamig, sariwa, hindi nadapuan ng init ng araw. Ibinuhos niya ito sa inuman ng mga kabayo at pinanood ang tubig habang unti-unting pumirmi. Kinagabihan, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga burol sa kanluran, napansin ni Jacob ang isang figura sa gulod, isang sakay lang nakatindig ng matuwid sa kanyang kabayo. Nandoon si ni Johnny, nagmamasid mula sa malayo, tinitiyak na ligtas siyang nakaalpas mula sa tensyon. Nang mapansing pinapanood siya ni Jacob, tinaas niya ang kamay sa tahimik na pagkilala. Pagkatapos, pinihit ang kabayo at tumuloy sa lumalalim na dilim. Hinaplos ni Jacob ang kwintas sa kanyang dibdib. Nawalan siya ng tiwala mula sa kanyang mga kababayan, pero nakatanggap ng isang bagay na mas bihira. Tunay na kapayapaan sa lugar kung saan mas mahirap pa itong matagpuan kaysa ulan. Pumasok siya sa loob, nagsindi ng maliit na ilawan upang itaboy ang gabi at naupo upang kainin ang payak na hapunang inihanda niya. Sa labas, tahimik na nakalatag ang lambak sa ilalim ng mga bituin. Walang sundalo, walang espiya, kundi ang lupa, ang kalangitan at ang tahimik na pagkaunawa na minsan ang pinakamatapang na pagpili ng isang tao ay ang lumayo sa labanan. Mananatili ang bukid niya, magpapatuloy sa pagbibigay ang balon at kapag may mga manlalakbay na dumaan, Apache man o puti, kaibigan man o di kakilala, bibigyan niya sila ng tubig at hayaan silang magpatuloy sa kapayapaan. Maaring hindi iyon ang pinakamalaking pamana, pero isa itong tapat na alaala. At sa lupang winasak ng takot at karahasan, ang katapatan ay mas mahalaga kaysa anupaman. Minsang nagbigay si Jacob Boone ng tubig sa isang batang halos mamatay sa uhaw. Bilang kapalit, nakatanggap siya ng isang bagay na hindi inaasahan, isang paraan upang mamuhay nang may dangal sa lugar kung saan ang dangal ay unti-unting nawawala. Payak ang naging desisyon. Mas mahirap ang mamuhay kasama nito, pero uulitin niya ulit kung bibigyan siya ng pagkakataon. At sapat na yon, sa isang lugar, sa pagitan ng matatarik na bangin